At dahil malapit na naman ang December, alam nyo na, syempre pag may trabaho, meron dyan mga may 13 month, may mga bonus na mga makukuha yung mga empleyado, at dito rin aarangkada ng husto yung mga OLA agent para maningil ng maningil dahil kinakailangan nilang humabol ng mga kota. At sa pamamagitan ng talamak ngayon na pagpo-post na naman sa Facebook o sa social media natin. Okay? Tingnan natin kung sino-sino yung mga OLA agent na ito at kung ano yung mga ibang OLA o mga lending company na gumagawa ngayon ito. Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang wala. So para hindi kayo malito, gumawa na ako. Nagpagawa ako ng uniform. Janitor, okay, ayan. Noong nakarami, nag-comment, tinatanong ako, Boss Ray. Shoutout Boss Ray. Kaibigan natin yan si Boss Ray. Pero minsan nalilito siguro sila dahil halos same kami ng hairdo. Si Boss Ray nakasalamin. Tsaka tandaan nyo si Janitor, ito si ka-Johnny ninyo, lagi may aquarium sa likod. Pero wala tayong ano kayo Boss Ray. Natatawa lang ako. Siguro nalilito sila. Shoutout Boss Ray, yung teacher mo nandito na. At yung aking regalo para sa'yo. Okay? So yun, no? At dahil nga December months, bago ang lahat, pakipollow po yung aking mga social media account, yung Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang OLA. Lalong lalo ngayon, talamak talaga. Galing sa GC ko ito, yung may nag-share sa akin na tulungan nyo akong i-report itong OLA agent na ito na panay ang post at baka tignan nyo na rin. At baka kayo kasama dito sa mga ipinost na itong OLA agent na ito sa Facebook. Ito, takpan ko lang, no? Medyo hindi ko na talaga gusto yung ginagawa nila. Totoo lang, hindi ko na gusto. Kasi pati PWD na kasama doon sa picture nung mga naging borrower ng mga OLA, sinasama rin nila. Totoo lang, hindi na nakakatuwa talaga. Totoo. Kasi, biruin mo, tatakpan ko lang sa mga mukha na to ha. Kasi totoo lang, hindi ko sure kung may mga utang ba talaga yan o o isa lang dyan yung may utang. Pero tatlo yung nasa picture na yan at yung isa PWD. At eto nga, kung mabasahin nyo yung mga nakasulat dyan sa ibaba, di ba? Grabe yung paninirang puri at yung pangbabalahura na ginagawa nila. Kayo na magbasa, hindi ko kayang basahin ng dyan. Medyo malayo yung camera ko. Okay? Pero talaga napakabalahura. At ngayon tignan nyo yung niyan ha. Yung pangalan niyan, yung Arthur Guillermo sabi siya, nahirapan na ako bumasa medyo malayo Carrasco ba yan o something like that, medyo malabo yung ko So yun, tingnan nyo yan i-search nyo lang, search nyo yung buong pangalan, tapos tingnan nyo sa people o kaya sa mga posts, kasi pag sa all hindi lumalabas yan o kaya ilalagay ko yung description sa description yung link nitong OLA agent na ito, okay? Tulungan nyo ko i-report. Nakikita nyo yung tatlong dot sa may gilid, yung sa may tabi ng pangalan niya. Kita nyo yun? Bigyan naman na akong video about that, yung sa FB lock profile, tsaka deactivated, na ipopost pa rin. Meron akong video nun na kung paano mag-report. Panoorin nyo maigi, doon po yung kung paano nyo i-report yung Facebook page ng OLA agent na yan. At meron din doon iba, ang dami ko rin inaron na OLA agent na pinost din doon. Basta pindutin nyo yung tatlong dot, yun lang po, simple lang po. Pag pindot nyo yung tatlong dot dyan sa may gilid ng pangalan, lalabas po yung next page ng parang profile niya. Meron doon nakalagay sa may parang baba niya, report profile. May something, hanapin nyo lang yun. Pag pindot nyo yung report profile, lalabas po doon kung bakit nyo nire-report at kung ano yung dahilan, kung harassment, cyberbullying, ano yung tawag doon, may parang inappropriate things, something like that. Basta, ilagay nyo sa harassment at bullying. Yun ang pindutin nyo, tapos i-submit nyo na lang yun para magkaroon ito ng report yung OLA agent na ito para matanggal yung kanyang Facebook page. Pero alam kong gagawa pa rin naman yan iba pang Facebook page, sigurado. At ito naman po yung mga nahanap ko na mga OLA agent din na nagpo-post, pero binabanggit naman nila yung kanilang mga lending company. Okay, panoorin mo at papakita ko sa inyo kung ano po yung mga OLA agent na yan at kung saan sila under na company ng isang lending. Hindi siya OLA pero kung OLA man, bagay kasi website online lending pa rin. Kasi itong OLA na ito, itong online lending na ito, wala siya sa Play Store,
ni-research ko, okay? Ni-research ko wala doon sa online lending platform na na list of recorded online lending platform. Ito po siya, Jacob Ramirez ba yan? O something, hindi ko mabasa na maayos yan, naman ako eh. So yun, same siya nung dati ko, may ginawa akong ganitong klaseng video, di ba? Dati, hindi ko na maalala kung saan yun, o kung ano yung pangalan ng video na yun. Pero same siya nung parang pero ito, si Andali Cash po, ayan po, pakita ko sa inyo, takpa ko lang yung mukha nung pinost. Ito po, yung sabi sa caption nung nagpost na Uli Agent. Hello, update sa bayad nyo kay Andali Cash, madam. Anong balak mo dito? Kayo na ka pa, hindi nakikipag-coordinate, baka naman may pakialam ka dito. Anong gusto mong mangyari dito, ha? Kita nyo, ha? Itong si Andali Cash, medyo sumablay yata ako dito sa pag-research. Kasi nga hindi ko nakita sa online lending platform list of recorded. Okay nandun po siya sa lending company. So registrado po siya. Meron po siyang certificate to operate. May registered license po siya sa SEC bilang lending company. Kaya siguro hindi ko siya makikita sa online lending platform kasi nasa lending company po siya. Andali Cash po, opo, meron po siyang lisensya. Pero that does not mean na may karapatan na sila mag-post ng ganito. Alam nyo, kahit ganyan lang yan, na wala masyadong harassment, like yung una kong pinakita sa inyo, di ba, medyo talagang balahura, balasubas at loko-loko, tarantado, lahat-lahat na, di ba? Doon na sa kanya yung pagiging balahura niya. Kumbaga sa demonyo na talaga siya. At nagtatago lang sa picture ng ibang tao, yung daming account ng Facebook page niya na yun. Ito naman, si Jacob Ramirez, gumagamit lang ng emoji yung profile pic niya. Pero ito, kahit sabihin mo ganyan lang yung sinabi, meron pa rin kasing slander eh. Yung kung babasahin mo, anong balak mo dito, kayo na ka pa hindi nakikipag-coordinate. Diba? Parang may tutukoy siya na hindi nakikipag-usap yung borrower. Hindi natin alam kung talaga hindi nakikipag-usap o sadyang hinaharas lang nila. Diba? Ganun yan eh. Kasi ako naranasan ko nga, sabi ko kasi, di ba? Kahit nakapag-usap ka na dyan eh. Nakapag-usap ka na maayos, pipilitin talaga nila yung gusto nilang sabihin sa inyo. And then, meron pang isa na kung saan ayan. Ito naman po, yung parang, ewan ko kung ano itong hello. Yung sinabi siya yung Hello Peso, hindi ko pa nakita kung ito lending company rin. Ayan, pakita ko sa inyo, ayan ba? Hello update sa bayad nyo kay Hello Peso. Ayan po. Takpan natin yung picture ng borrower, di ba? Ayan po. Hello Peso naman po yan. Tatlong lending company to eh. Ito yung parang same nga din nung nung aking pinakita noon. Kaso nga lang nagpalit lang siguro siya ng pangalan. Pero talamak pa rin talaga siya sa pagpupus hanggang ngayon. Libre nyo, pati yung Dragon Peso. O yan. Ayan, pakita ko sa inyo, okay? Dragon Peso naman ngayon, di ba? Tatlong lending company. Andali Cash, Hello Peso, tsaka Dragon Peso. Hindi ko pa sila nakikita. Basta yung Andali Cash, nakita ko na mayroong certificate to operate o license to operate. Kaya medyo Pero tandaan nyo, kahit sabihin nyo registrado yung mga yan, bawal mag-post ng pamamahiya. Kasi pamamahiya pa rin yan na anong balak mo sa utang mo. Diba? Kasi nga pag may utang ka, hindi mo pwede i-post sa social media. Pwede mo siya singilin through traditional na singilan. Like, puntahan mo sa bahay. Pwede naman talaga yun. At yun talaga yun dapat. Para malaman mo kung paano kayo makikipag-coordinate. At para malaman din ng tao na borrower na meron na siya mga overdue payments na kailangan niyang bayaran dahil may karapatan maningil naman yung mga lending company. Pero kung ganito, ipopost ka, excuse me, hindi na, ibang usapan na po talaga yan. Hindi na po yan makatao. Kasi sabi nga sa inyo, kapag ganyan, kahit simple yan o basic lang yan, walang harassment sa sinabi, bawal pa rin po yan. Ipopost ka, tapos ipopost pa, may makasama pa doon sa picture. Pati yung ibang tao, madadamay doon. Siyempre, sabihin, kaibigan mo yan, kung lalagay mo pa ng scammer yan, tsaka mandarang mo, hindi kasama ka doon sa picture na yon. Sabihin, kaibigan ka pala nung na yan, nung nakapost na yan na scammer, di ba? Pati yung kaibigan mo, pati yung mahal mo sa buhay, pati yung batang kapatid mo, damay doon sa paninira sa'yo. Madadamay doon sa paninira nila. Di ba? Sabihin, nangutang ka lang naman. Sabihin natin, siyempre, hindi tayo nakapagbayad agad-agad. Pero hindi pa rin yun justifiable na i-post mo, sabihin mo scammer o kung ano man yung gusto mo sabihin dyan sa mga nangutang na yan, hindi pa rin karapat dapat. Kaya yung iba, tao-tao lang, no? Kaya hindi nagbabayad, kaya hindi kayo binabayad, pag nalaman nila na ipinost mo sila sa Facebook.
ginawan mo ng kwento, di, para saan pa kung magbabayad ka, pinahiya mo na. Kasi pagka kinasuhan kayo ng borrower at nahuli kayo at sa pagkakaroon na raid at na-raid ka, sabihin, kulang pa yung damages perwishes na ibabayad ninyo doon sa borrower. O sabihin natin utang ng borrower 3,000. Magkano yung penalty, yung damages perwishes mo doon sa paninirang puri doon sa borrower na pinahiya mo on social media, cyber libel, di ba? Kulong ka pa ron. Kaya sabi sa inyo, dapat patunayan nyo, panindigan nyo pag kayo nagreklamo. At kapag yung OLA na yan o yung lending company yan in-raid, pagka hinanap ko sa preliminary investigation, puntahan nyo. Talagang tutukan. Hindi naman yung araw-araw yung hearing eh. Meron yung mga tawag doon, may mga time, may mga time differentials yan na kung saan kailangan kayong pupunta ron. Kumbaga magkakaroon lang yan ng mga schedule. Yun schedule para magkaroon ng hearing dun sa korte. Hindi yan yung sabihin mo, ngayon may hearing, bukas may hearing, susunod na araw may hearing. Hindi naman po yun eh. Ang alam ko dyan is monthly or something. Depende yan sa judge kung paano niya pag-aaralan yung kaso. At panindigan nyo yung pagsasampan nyo ng kaso dyan sa mga lending company, dyan sa mga abusadong online lending apps, no? Yung tulad yan, may nag-post. Hindi galing sa akin yan, ha? Galing sa nag-post yan. Baka sabihin na naman nila, gumagawa naman akong kwento rito. Hindi po tayo kwentong barbero rito. Ayan po, mismo sa page nila. Baka sabihin na naman sa akin dito, kwento-kwento lang ako doon, research. Okay, medyo sablay lang ako nung sa una na Andali Cash rehistrado po pala yun. Pero kahit na po rehistrado, bawal pa rin po yung ganitong klase ng paniningil. Tandaan ninyo, okay? Okay, ito po inyong lingkod, Johnny ng Johnny Tol TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola, sarang hamnida po.